Yan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? Binabati ko po muna ang ating Diyos na mapare sa lahat na si El Jehovah Elohim. No? At binabati ko rin ang asawa ko na si Maestra Ayera Betala. Ayan. So, mapagpalang umaga sa inyo. No? At binabati ko rin po lahat ng mga members ko po dito sa Divine God Benevolent Missionary International, no? At binabati ko rin po ang mga member ko dito sa Alpha Royal Golden Military Legion, no? Ayan, may mahalaga akong paalala sa inyo. Tandaan ninyo itong mga sasabihin ko sa inyo. Dahil maraming mga taong failure, no? Failure. Ibig sabihin yung failure, maraming tao naging failure sa pag-i-spiritual, no? At paglilingkod. Totoo yan. Kasi, alam niyo kung bakit? Nahahagip sila ng ibang tao na may maling kaalaman, no? Kasi kapag ang faith mo talaga mahina, madali ka lang mahagip ng kung sino-sinong mababang uri lang dyan. Ganun lang yan, no? So, ito po ang topic natin today, no? Topic natin today. Ito naman, itong tao na ito, matagal na itong nagpapapansin at sumasabit sa pangalan ko. Prince John, no? Una sa lahat, wala kang pakialam sa buhay ng kapwa mo. Wala kang pakialam sa buhay ko. Wala kang karapatan mag-utos sa akin, no? Sarili mo nga, hindi mo kayang gamutin, ha? Nanggagamot ka kaya ng mga sakit, pero sarili mong sakit hindi mo kayang gamutin. Ano ba yung sakit mo na hindi mo kayang gamutin? Bisyo sa sigarilyo, alak, di ba? Tapos mayroon ka pang ganang pakialaman ng buhay ng kapwa mo. Sarili mo nga, di mo magamot. Kasi, dito sa social media, hindi naman kagaya mo lahat, mayabang, ha? Pagka nanggagamot, may pa-live-live pa kuno para papakita nila na nanggagamot talaga, no? Ako kasi pag nanggagamot ako, wala akong yabang. Lahat ng ginagawa kong mga mabuting gawa, lihim na karunungan ko yan. Lihim na gawa yan. Bahala na yung Diyos na magsukli kung ano man yung mga ginawa kong mabuti na lihim. Kasi ang pagiging mabuting tao, hindi yan pinapakita sa public. Ha? Kahit pangit man ugali mo, kung mahal ka talaga ng tao, tatanggapin ka nila. Ganun yan. Kasi yung panglabas mo, hindi naman yung titignan nila yung mabuti mong gawa. No? Number 1 yan eh. Kung talaga nakakasunod ka talaga sa batas ng Diyos. Number 1 yan, talaga. Maraming tao nag-failure, no? Nasa umpisa, nag-spiritual, bandang huli, no? Nag-failure sila, nahagip sila sa mga maling turo ng ibang tao. Yung taong sinusundan pala nilang iba, mahilig pala sa sigarilyo, mahilig sa bisyo, nagpapakunwaring alagad sa Diyos, ha? Pero hindi naman pala sila alagad sa Diyos. Alam nyo ba, hindi lahat ng gumagamit ng mga salita sa Diyos ay alagad sa Diyos. Yung iba dyan, naggamit lang para itago yung kanilang sungay, ikubli yung kanilang sungay. Kaya mag-iingat po kayo. Dahil maraming mga taong magpagpapanggap dyan sa harapan ninyong mabuti pero hindi naman pala. Maraming tao dyan nagpapanggap na concern sa inyo pero ang tirada niyan sisirain nila yung programa ng Diyos. Ganon sila kagarapal, no? Ako kasi pag nanggagamot ako ng mga tao, hindi po ako talaga nagpapabidyo. Wala naman kasi akong hilig sa video-video pag nanggagamot ka. Lahat ng mga sakit sa buong mundo, no? Napagdaanan ko na yan, mga yan, gamutin. Tapos ko na yan. Ha? Kaya hindi ako mahilig mag-video-video kasi noon pa man sinasabi ko na yun sa mga membro ko. Since 2007 pa lang, sinasabi ko na sa kanila na pag nanggagamot kayo, wag na kayo mag-video-video. Kung may maniwala man sa inyo o hindi, nasa sa kanila yon. Kung naniwala sila manggagamot kayo, okay. Kung hindi sila naniwala manggagamot kayo, hayaan nyo sila. Ganun lang yun. Ito kasi si Prince John, sumasabit ito sa pangalan ko. Matagal na ito. Marami tong mga nagagagong tao. Ako ayoko lang magsalita dahil tinandaan ko yung pagmumukha mo na mukhang laman lupa, no? Oo. Inuuto-uto niya yung mga tao na nagpapanggap siya na siya ay sugo sa Diyos pero yung ginagawa niya, patagong gumagawa ng bisyo, alak tsaka sigarilyo, nanlilinlang ng tao, tsaka wala kang karapatan na mag-utos sa akin kung ano yung gagawin kong hinayupak ka. Dahil sa buhay ko, walang pwedeng magdikta. Sarili ko, ang dapat masunod.
Yan ang katotohanan. Bawat isang tao binigyan nga ng buhay para hindi mo kanya-kanya kayong pakikialam sa sarili ninyo, hindi na kayo makialam sa kapwa ninyo. Ha? Anong ginagawa ninyo? Nakikialam ka sa buhay ng kapwa mo na hindi mo naman buhay, 'di ba? Totoo 'yan. Prince John, nako. Kung malalaman ng lahat ng mga tao na magaling ka lang manguto, talagang madami ka mahagip. Pero kung titignan nila yung standard mo, wala ka doon sa katotohanan, no? Isa ka mababang nila lang, low level, kumbaga tawagin, no? Nagpapanggap na alagad sa Diyos pero hindi talaga pang alagad sa Diyos ang ginagawa mo. Ha? Manggagamot ka naman kaya? Bakit sarili mo hindi mo gamutin yung sarili mong pag-iisip? Ha? Natanggalin mo yung inggit mo sa kapwa mo. Ha? Naiinggit ka dahil pinupuri ako ng mga tao? Naiinggit ka dahil kinikilala nila ako dahil sa mabuti kong gawa? Kasi ako, magpakita man ako o hindi man ako magpakita ng mga gawa ko, makikilala at makikilala na nila ako. Yan ang katotohanan, Prince John. Kasi wala ka pa dito sa social media, matagal na ako dito nang gagamot. Ha? Since 2007 pa lang. Ganyan na ako kabatikan. Ano na tayo ngayon? 2020, ano na tayo ngayon? Tagal na. 'Di ba? Hindi kasi ako mahilig mag-video-video kapag nanggagamot. Ito si Prince John. Pautos-utos ko, no? Pautos-utos. Sino ka para diktahan ng ano ko? Buhay ko o gagawin ko? Ako ang gumagawa ng sarili kong pangalan. Ako ang gumagawa ng sarili kong takda. Akda ng aking talambuhay, hindi ikaw. Ikaw nga, pinakialaman ko ba buhay mo na suga pa ka sa sigarilyo tsaka pag inom ng alak? Hindi naman ako nakialam sa iyo. Niinggit, wala din ako. Pero kayo mahilig kayo makialam sa buhay ng kapwa ninyo, mahilig kayo makialam sa akin dahil inggit ang naghahari sa inyo. May kunwari pa kayong pa-concern pero sa likod ng concern, inggit ang mayroon. Malata mo naman ang tao eh. Kung walang inggit sa katawan, pupurihin ka. Sasabihin sa'yo, Divine, maraming salamat po, marami ka natutulungan. Ganun yan. Yan ang mga taong walang inggit, pumupuri sa kapwa nila. Pero yung taong may inggit, kukontrahin niya yung mga gawa mo, nagpapakunwari, nagpapayo. Pero yung payo nila mali. Kaya mga miyembro ko po dito, mag-ingat kayo. Kasi mahagip kayo ng mga siraulo. Sayang yung pag-spiritual ninyo. Maraming mga tao nag-failure. Sasabihin ko sa inyo, kung susukatin natin, no, sa pagmimisyon, mas marami ang failure, iilan lang ang nakapasa. Ako, i-open ko to sa inyo. Meron ako dating isang estudyante, no, na talagang pinagkakatiwalaan ko kasi trusty ko talaga yung tao na yun eh. Ayan ang katotohanan, no, pinagkakatiwalaan ko, bida yun lagi sa kwento ko kasi marami siyang, kumbaga natutulungan mo naman, natuturuan mo naman ng maayos, no. Ganun yan eh. Natuto naman manggamot, nakakagamot na rin ng kanser, kung ano yung kaya kong gawin, kaya na rin gawin. Kaya lang dumadating talaga sa punto na ang demonyo papasok sa buhay ng tao. Ganun yan. Susubukin talaga sila hanggang sa bumitaw sila sa liwanag. So nangyari na yon. Yung isa sa mga inaakala na natin na hindi ka iiwanan ka pagdating ng panahon, pag nakakuha sila ng kaalaman. Alam nyo bakit? Kasi yung tao na tinutulungan ko dati pagdating sa kalaman, nahagip nito ni Prince John, na uuto-uto niya sa mga salita niya. Ganon katarantado yung tao na yan. Magaling magbalat kayo. Ingat kayo. At saka totoo naman sinasabi ko eh. Wala namang tinatagang Diyos ng relihiyon. At hindi ako naniniwala sa relihiyon kasi gawa ng tao yan. Mas kilala ko yung Diyos kahit walang paliwanag ng kahit sino man sa inyo. Or opinion nyo. Dahil kilala ko nga ang Diyos eh. Diba? Nakakausap, nakakasama, nagbibigay ng kaalaman ng tama, 'di ba? Kaya nga inihayag ng Diyos 'yan. Katotoo 'yan. Talagang masakit sa mga tao 'yan yung katotohanan, no? Kasi ang tao kasi, kung may Diyos sa sarili, hindi na 'yan manggugulo ng kapwa niya eh. Ang taong may Diyos sa sarili, no? Hindi 'yan magulo kausap. Nananahimik 'yan doon sa sariling buhay niyang pinakikialaman niya, hindi yung buhay ng kapwa niya. Yan ang katotohanan. So, ako kasi, kailangan pa ba mag-video ako pag nanggagamot ako para magpasikat? Di na. Kahit hindi ako magpakita ng patunay, ang tao nagpapatunay kung ano yung kakayanan ko, kayang gawin ko. Hindi lang cancer ang kaya kong gamutin, hindi ko na kailangan kasi ipagyabang yan sa social media. Dahil ang gumagamot dyan, Diyos, hindi naman tayo.
Ha? Kahit anong talento mo dito sa buhay mo, or sino ka man, yung kaalaman na yan, galing sa Diyos yan. Totoo yan. Kaya nga sinasabi rin ng Diyos, wala naman ako itinatag na relihiyon kasi gawa-gawa lang naman ng tao yan. Ha? Meron nga niya dyan, born again eh. Ha? Nag-uumpisa ng gulo. Nag-uumpisa ng mga ganong-ganong mga palabok na salita na apoy. Tapos, pag nabara mo sila, galit sila, invite ka namin sa church namin. Pakialam ko sa simbahan nyo. Ha? Nagawa lang naman sa hollow blocks. Alam mo, ang tahanan ng Diyos, iba doon. Hindi gawa sa hollow blocks, no? Gawa yun sa purong ginto, no? At magagandang klaseng bato. Kaya ako kilala ko yung Diyos kasi nakakausap ko yun eh. Kaya ganito ako magsalita. Matibay loob ko kasi kilala ko yung Diyos. Hindi ako natinag ng kahit sino mang relihiyon dyan. Marami kang pasukan na relihiyon dyan, makita mo. Yung Biblia pa rin ang hawak nila pero nagtatalo-talo sila. Kasi ang pinagmumulan ng pinag-aawayan nila, personal interest sa mga miyembro. Ganun yan. Ako wala akong pakialam sa mga miyembro eh. Bahala sila sa buhay nila kung saan sila pumunta. Ganun ugali ko. Kasi kung para sa'yo talaga isang tao, para sa'yo talaga siya. Hindi mo kailangan pilitin, hindi mo kailangan agawin. Ganun yan. Ako kaya nga ako kasi sarili ko. May estudyante akong nasulot nito ni Prince John. Oo. Tinuruan ko yon manggamot, natuto manggamot yon. Talagang biyasa yun sa panggagamot. Kasi talagang tinuruan ko ng maayos yon. Ako rin nagturo sa kanya kung paano kontrolin ang kalikasan. Totoo yan. Kasi ako sobra akong magtiwala sa tao eh. Kaya nung sinira niya yung tiwala ko, parang inisip ko na lahat ng tao manluloko. 'Di ba? Ganun naman ugali ng mga ‘di ba? Ng mga nakakaranas ng mga hindi magandang gawain ng kapwa. Yung tiwala mo sisirain ng iba. Kasi yung estudyante ko dating taga Pangasinan, no? Nahagip yon ni Prince John. Oo, totoo yon. Ngayon na failure. Akala kasi ng estudyante ko na yon, pagka umalis siya, mas malakas pa siya lalo. Hindi. Lalo lang siya manghihina kasi yung kalaman niya galing lang naman sa akin. Ako naman nagtuturo sa kanya lahat. Ito naman si Prince John, tuwang-tuwa kasi may mga nadedemonyo na naman. Lucifer yan. Sabihin ko sa iyo, nagbabalat kayo lang yan. Kaya ako kilala ko yung Diyos. Wala kayong karapatan magdikta sa buhay ko. Wala kang karapatan magturo sa akin kung manggagamot ako o hindi. Wala kang pakialam sa buhay ko. Hindi kita kilala, hindi ka dito membro sa aming samahan. At pangatlo, hindi kita kilala. Hindi rin kita founder. Sino ka? No? Dahil ang Diyos ko ay Diyos ko lang. Kinikilala ko. Hindi ako nakikipag big deal sa mga taong basura, low level. Tandaan nyo yan. Nang nalalaman lang hanggang doon. Dahil yung kaalaman ko, hindi naman pantao. Pang makalawalhatian at makalangit. Hindi ka ba nagtataka bakit ganito magsalita ang sugo ng Diyos? Kasi matapang talagang salita ng Diyos. Talagang nakakapugnaw ng mga tao sa mga sinungaling. Akalain mo, magpayo ka sa akin kung ikaw ba ay Diyos. Alam mo, hindi ko kailangan magpakilala na Diyos ako. Dahil ang Diyos mismo pinapakilala ko kung sino siya. Kung Diyos daw ako, dapat nang gagamot daw ako ng mga kanser. Hindi ko kailangan ng payo mo. Pakilaman mo buhay mo kasi nga, sarili mo nga buhay mo, hindi mo kayang gamutin. May sakit ka sa katawan mo. Ano yun? Yung inggit, malaking inggit sa kapwa mo. Gusto mo, lagi kang sasabit sa pangalan ng mga sikat. Wala kang sariling diskarte at pangalan na gumawa ka na sarili mong talangka eh. Ganyan ang ugali mo. Pangalawa, magaling ka pa sa mga sakit mo na hindi mo pa kayang gamot yung sakit mo, di ba? Pag inom ng alak, saka sigarilyo mo, patagong ginagawa mo kahit hindi mo mapakita sa live mo. Alam ko. Dahil nakita ko yan minsan sa mga video mo, naninigarilyo ka, umiinom ka. Hindi nagbabago yan. Gawain mo yan. Ang taong siraulo, kahit anong bihis mo yan, madumi pa din. Ganun yan. Kung hindi yan magbabago. Kaya hindi naman lahat ng gumagamit ng salita ng Diyos, tunay na naglilingkod sa Diyos. Akala mo ba, porke nakahawa ka ng Biblia, alam mo na lahat? Akala mo, porke nasulot mo yung membro kong isa na pinagkakatiwalaan ko, akala mo, magaling ka na? No! Nagtagumpay ka kasi satanas ka nga. Ganun yun. No? Kasi ang tukso ni Satanas, napakalakas niyan eh.
Lalo na kung wala kang pananampalataya, mahina kang nilalang. Oo. Isipin mo, nasa akin ka na. Nagtuturo na ng maganda yung katuruan, tapos lilipat ka sa isang founder na suga pa sa sigarilyo at kasinungalingan. Pusang gala. Makatakot yung mga ganyang mga tao. Lililigaw yung mga kaluluwa nyo yan. Isasangla niya sa demonyo. Ingat kayo. Ako, kahit sobra ako manalita, okay lang. Bakit kayo? Maganda ba yung pananalita nyo sa akin? Kagalang-galang ba yung pag-uugali ninyo? Karespe-respetado ba kayo? Hindi naman. Diba? Kabastos-bastos naman ugali ng karamihan sa inyo. Ang tunay na mabuti, hindi plastic kausap. Prangka yan. Ha? Ang tunay na mabuting tao, hindi nanunulot ng membro at hindi nangaagaw. Diba? Ganun yan eh. Ako, marami na akong ginamot sa buong buhay ko. Maraming tao nagdaan sa akin. Maraming may mga sakit, may mga kanser. Yung iba, kamamatay pa lang, nabuhay. Maraming mga miracle eh. Hindi kasi kailangan videoan yan. Hindi ako kagaya sa inyo pag nanggagamot kayo, may yabang sa sariling nakatago. Ayoko yan. Kasi ako nanggagamot ako, hindi ko kailangan ng kasikatan, no? Hindi ko kailangan yan. Dahil ako, wala ka pa sa mundong ito, matagal na akong sikat. Ganun yan. Dahil kung talaga nakakilala kayo sa Diyos, John Prince, takot kang gumawa ng katarantaduhan mo, tsaka mga kaputang inahan mo dyan eh. Pagsisinungaling mo. Alam mo, napapansin ko sa live niya ito, no? Napapansin ko lang. Lagi niya sinasabi niya sa live niya, ako po ang inyong mababang tagapaglingkod. Alam mo, pagiging mapagpakumbaba, hindi yan sinasabi sa social media. Pinakikita yan sa gawa. Hindi na yung ina-announce. Ako, hindi ako nandirito sa mundo para lumuhod sa mga satanas or demonyong pag-uugali na baluktutin yung katotohanan, no? Hindi ako ganyan. Hindi ako pumunta dito para pasukuin ninyo ng basta-basta lang. Nandirito ang anak ng Diyos para iligtas ang mga tao sa mga darating na mga dilubyo or sa mga darating pa na mga panahon. Hindi nyo alam yung programa ng Diyos eh. Kasi ang alam ninyo, anay kayo. Sirain nyo yung mabuting gawa, pasikat kayo, sabit kayo sa pangalan. Meron yan, totoo yan, totoo. Meron akong isa sa mga estudyante taga Pangasinan. Pinagkakatiwalaan ko talaga yun. Talagang most sa lahat ng mga estudyante ko, yun ang paborito ko rin eh. Kasi isipin mo naman, kahit paano nakakasunod yun, kahit ganun ang ano. Kasi may mga missioner talaga na sasablay at sasablay, magpipailure. Kasi nadadala sila dun sa mga chismis-chismis. Maling boka-boka ng mga tao, maling payo-payo. Kaya yung mga taong ito, nasisiraan ng pagmimisyon dahil nakikinig sa mali. Ang mas masarap sana, yung pakikinggan nyo yung tunay. Hindi yung peke na nagpapanggap na mabuti daw kuno. Yan. Yes, Maestra, mo sabi mo. Alam mo, ako, hindi talaga ako plastic. So, pasensya na sa katotohanan. Hindi rin naman kasi tatagal yung isa sa atin, yung sinulot niya. Kasi babaero yun yung totoo. At hindi ko siya sinisiraan na, alam niya mismo sa sarili niya. Mahilig siya sa babae. At hindi pwede sa amin yung ganong trabaho ng mga member. Hindi True. pwede sa amin. Ako kasi, ugali ko, mabait ako sa mabait. Tandaan nyo sa buong buhay, no? Tandaan nyo kayo mga membro ko dito, no? Sa lahat, no, na mahirap kunin yung tiwala ko. Oo. Kasi ang tiwala ko, kapag sinira mo, hindi na yan may babalik pa. Kaya ang tiwala ko, dapat yung ingatan. No? Hindi porke nakakuha ka ng kalaman, pwede ka nang mag-traidor. Tandaan mo, yung kalaman na nakukuha nyo sa akin, kapiranggot lang yan. Hindi pa yan yung buong kalaman ng Diyos na walang hangganan. Tandaan nyo. Tiwala ko ang pinakamalaga. Huwag nyong sirain. Dahil ako kasi yung tipong tao na mabait masyado sa mga tao. Kahit na alam kong sasablay, binibigyan ko pa rin na the best na magbago yung tao. Pero hindi, failure pa rin talaga. Pero doon ko talaga makikilala ang tao sa gawa. Alam mo, kahit na isang tao natutuman sa akin ng kaunting kapiranggot na kalaman, hanggang doon na lamang yung nalalaman niya. Kapag nag-quit na siya, hanggang doon na lang siya. Hindi na siya lalakas pa. Ganun na lang. Oo. Alam mo ba, Prince Jan, ang pakikalam mo sa buhay ko ay hindi mo buhay?
Hindi ko kailangan ng payo ng kahit sino man. Dahil isinilang ako sa buhay ko, isinilang ako sa mundong ito, wala ka naman sa history ng pamilya ko. Pangalawa, hindi kita kadugo. Pangatlo, hindi kita kilala. Di ba? Nang gagamot ka, sarili mo, hindi mo kayang gamutin. No? Palibasa kasi, walang ganong nagla-like sa mga post niya. Ako kasi, hindi naman ako kagaya sa kanya, nagpapakita ng kayabangan sa social media. At saka hindi ako kagaya mo. Pagka nang gagamot, nagla-live pa para lang masabing may kaalaman. Ang tunay na may kaalaman, simple lang. Pero pag bubuka na yung bibig, doon mo makikilala. Tsaka doon sa gawa, no? Alam mo ba, may isang witness, Sinabihan ko dati, pag nanggagamot kayo, huwag nyo na i-video yun, Dahil ang mga gawaing panggagamot ay sagrado. Kaya lang kasi may mga ibang tao na hindi nila matiis na mag-video sila sa mga ginagawa ko dahil nakikita nila mabuti, no? Mabuti naman. Alam mo, sa totoo lang, no? Kayong mga tao mga walang alam sa buhay ko, manahimik kayo. Kahit naman magpakita ka ng ako dito na mabuting gawa, hindi naman yan ang tinitingnan nyo. Kasi ang goal nyo talaga, kontrolin mo yung tao. Pag-isip ng tao, yan ang talagang goal mo. Mind manipulation ka. Prince John. Yan ang nakikita ko sa'yo. Mind manipulation ka. Yan ang goal mo. Kahit naman makakita ka ng magandang ginagawa ng kapwa mo, sasabihin mo, wala naman masasabi yung kapwa mo sa'yo kung wala sila nakikita mali sa'yo. Mali yun, yung payo mo. Kahit nga marami kang ginagawa, may masasabi ka pa din dahil inggit ka kasi. Dahil sa inggit, kaya ka nanggaganyan, nanggagalaiti ka. Kunyari nagpapayo, kunyari concern, pero ang goal mo talaga doon, ang goal mo talaga, sirain ang programa ng Diyos, iliko yung mga tao. Ako sa totoo lang, buong buhay ko, wala akong ipinagyabang, kundi yung Diyos lamang ang kinikilala ko. Kasi siya ang mismong pinapakilala ko Hindi mo kilala ang Diyos. Diba? Tumatawag kayong Yahweh. Tumatawag kayong Jehovah. Ni hindi nga ninyo kilala ang Diyos kung nasaan siya. Diba? Ginagamit nyo yung Biblia para linlangin yung tao. Totoo naman Maraming gumagamit ng Bible para linlangin nila yung tao. Pero makikita mo yung totoong tao kasi na intentionally mabuti. Kaya nga sinabi ko sa live ko that time, bago itong live ko na ito noon, wala namang problema magayag ka ng salita ng Diyos basta gagamitin mo lang sa tama. Meron kasing iba ngayon, ginagamit nila yung kasulatan or Biblia para patumbahin yung mga taong gusto nilang paikutin sa gusto nilang mali na gawain. Ngayon ako, hindi mo ako magaganyan kasi yung Biblia na binabasa ninyo, pag-aari ko yan. Yung Biblia na yan, pamphlets lang yan sa kabilang buhay. Ganyan lang kanipis yan, Sobrang little things. Ang kalaman ng Diyos, sobrang laki. Sobrang lawak. Hindi mo kayang pantayan yan. Ang libro mo, ganyan lang, tuldok pa sa tuldok. Diba? Hindi mo pwede sabihin sa tao na, kung Diyos ka nga, ang pinakilala ko yung Diyos Hindi naman yung sarili ko, yung Diyos mismo nagpapakilala. Diba? Yan ang katotohanan. Kasi ang tao kasi, pag walang spiritual talaga na katotohanan, hindi yan nakakakilala. Akala mo, porke nanggagamot yan sila, tunay yan sila, hindi Marami dyan, walang alam sa buhay nila, kagaya ni Prince John, Lahat na lang inaaway niyan, pati mga manggagamot na iba. Di mo na lang pakialaman yung buhay mong basura. Tanggalin mo muna yung sarili mo dyan, yung inggit mo sa kapwa mo. Kasi yan, hindi ka mag-grow pag inggitero kang tao ka Ang pagiging inggitero, yung puhunan mo, hindi ka aangat, tandaan mo yan. Ito, matagal na to sa larangan ng spiritual. Pagsilang pa lang, bago pa lang isinang, andito na sa mundong ito. Nagpapalit lamang ng katawan. Kayo, papalit-palit kayo mga niluloko nyong tao. Ganun yan. Siguro nagsisisi na yung membro ko na yon na nag-failure. Na sumama sa'yo. Doon niya siguro napagtanto, mali pala yung napili niya.
Dito, ilan tayo mga member dito? Sa social media, ilan ang views natin? Ha? Umabot po tayo ng 12.5 million na, no? Ganyan po tayo karami. Kaya yung mga tao ngayon, gustong sumasabit sa pangalan natin kasi gusto nila sumikat din. Ganun yan. Pero maling paraan nga sila sumisikat. Naninira sila. Alam mo, ang payo ko sa Prince dyan, no? Pagka may nakita kang tao na nakikita mo naman na hindi ka naman pinakikialaman, huwag mo pakialaman. Purihin mo na lang sila dahil hindi ka naman pinakialaman. 'Di ba? Inggit kasi yung tao mahilig makialam eh. Ang taong mahilig makialam, inggitero tawag dyan. Oo. Isipin mo, nanggagamot ka. Pakialaman mo pa yung kapwa mo, pakialaman mo pa ako, samantalang hindi ka pa kontento sa nalalaman mo. Isipin mo ha, nag-aaral ka ng Biblia, hindi mo pala na-i-apply sa sarili mo yung salita ng Diyos na wag mong pakialaman ng kapwa mo. Ha? Wag mong sisiraan ng kapwa mo. 'Di ba? Apply mo sarili mo yan. Nag-aaral kaya kayo ng salita ng Diyos, no? Ang yayabang pa naman ninyo sa live ninyo, akala nyo kung sino kayo mga matarong na. Akala mo sino mga mas labaw pa kayo sa Diyos Ginoo. Pero tanawan na yung mga dagway mo ng sindikato ba? 'Di ba? Ito naman si Shane Serba, Tresmundo. Pakialam ko sa iyo. Pinakialaman ba kita sa buhay mo? Alam nyo, kung ano man organisasyon na kinabibilangan kayo, doon lang kayo. Rumispeto kayo sa ibang tao may paniniwala at may mga kagaya ng Katoliko. Ha? May mga paniniwala yan. Ha? Pero hindi kami nakikialam. Di ba? Kasi may respeto kami. Kaya ikaw naman, Shane Serba, na ang logo mo, Tresmundo pa, tinuro ba sa'yo ng founder mo na mambabastos ka ng kapwa? Ang sabi niya, bot-bot mo dong. Oh. Ikaw naman, may lubot ka sa puwit. May lubot ka sa puwit. Ha? Kasi napapansin ko sa ibang tao eh. Pumapasok sila ng organization para lang maninira ng kapwa nila. Alam nyo, dito sa organization namin, no? Na Alpha Royal Golden Military Legion, mga sundalo, no? Hindi kami kagaya sa inyo, mga low quality. Ha? Na naninira ng kapwa para lang sumikat. Ha? Pabot-bot-bot-bot ka pa. Bot-bot din sa mo, Shane. Ha? Shane Serba. Kababae mong tao, sumasali ka sa mga topic dito, ha? Palugo-lugo ka pa ng Tresmundo. Tinuro pala sa inyo ni Hilario na makialam kayo sa ibang samahan, ano? Alam mo, ang tunay na mga alagad sa Diyos, ang tunay sa mga anak sa Diyos, nagkakasundo. Hindi nag-aaway-away. Yan totoo yan. Pero kasi kapag ang tao kasi na hindi talaga alagad sa Diyos, nangangaway yan. Lahat ng mensahe mo na mabuti para sa kanila, masama yan. Oo. Kita mo siya, no? Serba, oh. Sabi niya, bot-bot mo dong. Pabot-bot-bot-bot ka pa. Nako. Yung logo mo, Tresmundo ka pa naman. Nakakaya ka pa naman. Alam mo, wala kang karapatan magsalita dito. Dahil hindi ka naman member dito. Unang-una sa lahat, no? Tsaka malagang paalala ko sa inyo. Paalala ko sa inyo. Itong mga mensahe na to, ingatan ninyo. Dahil itanim nyo sa puso't isipan ninyo. Sa panahon ngayon, marami talagang mga kampo ni Satanas. Oo, totoo yan. Na manliligaw. Totoo yan. Di ba? May palagay-lagay pa yan silang Bible verse doon sa nila, sa Facebook account nila. Pero sila pala yung numero 1 gumagawa ng hindi maganda. Alam mo ba, Shane Serba? Yung ugali mo, hindi pang Tresmundo. Pang Diablo. Ha? Akalain mo, nagsasalita ka ng di maganda dito sa live ko? Sino ka? Good morning sa'yo, Diablo. Kamusta kayo? Ha? Kasi ang tunay na alagad sa Diyos, hindi naninira. May paganon-ganon pa yun sila, oh. Malalaman, oh. Lahat ng tao kayang gawin yan. Maniwala kayo sa akin. Oo. Kita mo ba yung tao na nakatawi lang, ganunin ko lang ng daliri ko, mabawala ng malay? Ganyan ako katindi. Lahat ng nalalaman nyo dyan, sa Diyos nagmumula yan. Tandaan nyo yan. Wala kayong dapat ipagmalaki sa sarili ninyo o sa kapwa nyo. Kahit yung nalalaman ko, galing yan sa Diyos. Magpapasalamat tayo kung ano yung mga natatanggap natin. Huwag nyong ginagamit sa katarantaduhan. Hindi porke nag-Tresmundo ka, ay may paganyan-ganyan ka pa sa live mo,
Ay, akala mo powerful ka na. Ako nga, hindi ako nagyayabang eh. Ganunin ko lang yung tao sa harapan ko, mawawalan ng buhay tsaka hininga. Hindi pa dumadampi sa kanya yung ano ko ha. Titigan ko lang ganyan, no? Titig lang. Oh. Oh. Eh, wala kang pakialam kung yung ugali ko ganito. Hindi naman ako nandirito sa social media para magpa-impress sa'yo or magpagwapo. Magpaganda ng ugali. Dahil ang mga tunay na tao ka sa prangka. Totoo yung prangka. Bakit? Kilala mo ba talaga ang Ruben A. Reclus Sr.? Sige nga. Ano yung first letter ng pangalan ko? Yung R. Ha? Alam mo ang PBMA? Philippine Benevolent Missionary Association. Yan ay tinatag ko noon pa man. No? Marami nagsasabi na hindi ganyan yung ugali niya. No? Napapahiya ka lang dito sa live ko kasi pangit ugali mo. Alam mo, kahit sino namang tao pag binastos mo, babanatan ka talaga. Oo, Shane Serba. Kahit sinong tao, bastusin mo, babanatan ka pa pabalik. Kaya huwag mong sasabihin na hindi ganyan yung ugali ni Nick Leo. Hindi mo ko kilala. Baka di mo alam nung panahon nananapak ako. Ha? Pag hindi ka mais manalita, sipain kita. Yan ang katotohanan. Kaya wala kayong karapatan magsasalita ng hindi maganda. Hindi nyo naman kilala talaga ang Ruben A. Reclus Sr. eh. Totoo yan. Oo, totoo yan. No? Tres Mundo ka, di ba? Ginagamit mo Sheila Serba yung logo niyan. O, di ka ba naiya kay Hilario? Na member ka niyan doon sa Tres Mundo tapos ganun ugali mo. Oo. Ang tunay na tao, prangka magsalita, hindi sa mukha nakikita, sa gawa. Oo. Kasi ako, hindi naman ako nito social media para magpa-impress, magpagwapo. Ingit ka na naman sa itsura ko, no? Pinakikalaman mo Shane Serba eh. Itong babae na to may tumakialam sa buhay ng kapwa niya. Pakialaman mo nga buhay mo. So, tuloy tayo sa topic. Mga ganyan mga kampo ni Satanas, inarangan nila yung mensahe. So, continuously tayo. Once na ikaw ay pumapasok sa mga organization, lagi mo tatandaan sa buhay mo bilang isang ordinaryong tao. Pumapasok ka para mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi para makipagdebate, makipag-away. Hindi naman tinuturo yan sa kasulatan. Oo. Ako nga, yung libro ko nga dito, isang katutak. Ang dami kong ginawang kaalaman ko. Pero walang yabang ha. Ngayon talagang katotohanan. Kasi pag may kaalaman ako, talagang simple lang ako. Hindi ako kagaya sa inyo. Kayabang-yabang. No? Naglalagay pa kayo ng logo ninyo. Hindi naman pala ninyo alam yung ginagamit ninyong logo. Ha? Yung nalalaman ng founder nyo, doon din naman sa Diyos nang mumula yan, di ba? Ang may problema kasi dyan, miyembro, hindi naman ang founder. Ganun yan. Ang mga miyembro kasi, minsan, gumagawa yan sila ng pusoy. Ako, nakita mo ba yung mga member ko dito nakikipag-away? No, hindi sila kagaya sa inyong mga low level quality. Kasi yung mga yan, nakapag-aral ng tunay na pag-mission yan. May doktrina yan sila. Nakalagay sa doktrina nila na kahit anong mangyari, huwag kayo makisali sa gulo. Yan kasi number 1 yan, no? Ako, sa tagal ko dito sa social media, alam ko na lahat yung ugali ng mga tao. Plastikado, nagpapakunwari sila, di ba? Pagka napapaya sila sa ginagawa nila, targetin nila yung PBMA, gano'n naman sila eh. Sasabihin nila, hindi ganyan si ganito, ganyan. Akala mo talaga, kilalang kilala talaga nila yung binabanggit nila. Samantalang, hindi pala nila kilala yung binabanggit nila. Nakakahiya kayo. Ha? Wag mo sasabihin, kilala mo yan. Kasi ako, naabutan ko yan. Naabutan ko yung Ruben A. Reclus Sr. Naabut-abutan ko yan. At kilalang kilala nila ako. Kung sino ako. Mula ako sa dugo at laman nila. Ikaw, sino ka? Di ka naman kadugo eh. Diba? So yan, binabati ko po muna bago ko makalimutan. Good morning po sa kay King Eddie Igonya. Isa sa mga kahari, sa mga gipili sa Diyos na maghayag ng kahayag sa mga salita sa Diyos. No? Siya po ang founder ng the 144 Chosen People of God.
Incorporation. So, mapagpalang umaga sa inyong lahat, no? Tuloy nyo lang po yung mga ginagawa ninyong mga mensahe sa mga tao, pagbibigay ng mensahe at paalala. Yan. Ako, proud ako dun sa mga leader na hindi nakikipag-away. Proud ako sa mga member nila na talagang na-disiplina nilang maayos. So, good morning po sa iyo, mapagpalang umaga, King Eddie Gonya. Yung mga live ni King Eddie Gonya, maganda yan. Oo, sa tuwing nagla-live yan, talagang naaabutan ko talaga. Minsan nga, nagtitimpla ako ng tsokolate na bigla na lang lalabas sa Facebook ko yun. Pag live niya, nandoon din kagad ako. Kasi maganda yung mensahe niya. Galing din sa Biblia, sa Bible. Ibig sabihin, natutuwa ako sa kanya. Alam mo bakit? Hindi man siya kagaya ng iba sa inyo na mataas ang mga pinag-aralan. Ito kasi simple lang. Hindi man siya kagaya sa inyo. Mabait niya ang ugali niyan. Hindi man niya kagaya sa inyo nakapag-study ng mataas. Pero ang puso niya punong-puno ng pagmamahal sa Diyos. Alagad sa Diyos yan mismo original. Yan ang hawak niya salita ng Diyos sa Biblia. Na-apply nila sa sarili nila. Katotohanan niya. Sila, mabait sila. Totoo yan. Dahil ano na yung ugali ng Diyos yung naunawaan nila Ako, hindi ako mabait. Masamang tao ako. Yung sungay ko 12, wala pa yung 2. Ninakaw ni Shin Serba. Itinago niya dun sa nila sa samahan nila. Kaya souvenir daw ko, no? Ako, hindi ko ugali kasi talaga magbait-baitan. Masarap talaga yung may aral ka sa tunay na Diyos. Aral sa tunay na buhay na hindi ka nananapak ng kapwa mo. Diba? Masarap pakinggan yung salita na Diyos na mula talaga sa Kanya. Na walang halong pagpapakunwari, walang halong kaplastikan. Ang hilig ng pakilaman yung mukha ko. Ano bang mayroon sa mukha ko? Hindi ko na... Kayo nga, may mga mukha ninyo, mga mukhang laman lupa tsaka tiyanak, hindi ko rin pinakialaman. Ano ba naman yan? Parehas na nga tayong pangit, pakikialaman nyo pa yung mukha ko. Wag naman. Kaya pinigyan tayo ng mga mukha tagi-isa para wala nang pakialaman. O, di ba? Meron pa nga nagsabi dyan, tingnan ko nga yung mukha ng founder ninyo, puro namang AI. Tingnan ko nga kung gwapo yan ng personal. O ito, wala naman tong AI, wala man tong filter. O. Hindi mas lalong gwapo tuloy. Di ba? O. Yan sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, mahirap yung manlalait ka ng kapwa mo. Tapos, kayo palang mga nanglalait, hindi pala ganun yung itsura nyo. Maganda, kagaya sa ugali ng dapat ipapakita nyo, no? Kung ano yung ganda sana ng itsura ng iba sa inyo, ganun din dapat kaganda yung mensahe nyo. Hindi yung pangit na nga ugali mo, pangit pa mukha mo, terno mo pa. Di ba? Kailangan, kung pangit ang mukha mo, kahit man lang sana sa ugali, maging maganda ka man lang. Di ba? Ganun yan Alam nyo ba yung Tres Mundo, yung kapangyarihan ganyan, kaya ko ituro sa inyo yun. Kaya ko ituro sa inyo yun. Dahil ako mismo nagbigay ng kaalaman doon. Bakit? Sino bang ama tinatawag ni Hilario? Yung espiritu hindi niya nakikita. Sino bang espiritu na yun nagbibigay ng boses sa kanya? Yan ang katotohanan. So, masarap talaga magbigay ng mensahe ngayong araw. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, mag-ingat talaga kayo. Kasi baka ma-failure kayo at madala kayo dun sa mga sabi-sabi ng ibang tao. No? Kaya ako, minsan, sa totoo lang, hindi nyo maalis sa isipan ko yung bagay na nakaraan. No? Nakakaramdam ka ng mga taong hindi mapagkatiwalaan. Siyempre, pag yung trust mo sinira nila, magtiwala ka pa ba ulit? Hindi na, siyempre. Parang naisip mo lahat ng tao manluloko, di ba? Kaya ngayon yung trust ko, parang ilan na lang yung pinagbibigyan ko. Ganon ugali ko. Kasi kung talagang ang tao para sa'yo at naglilingkod ng tapat talaga, no, sa Diyos, hindi ka alisan yan, number 1. Dahil, una sa lahat, mabuti naman ang turo mo. Di ba? Umaalis yun sila dahil may mga tao nagsusulsul sa kanila ng mali, ganun yan. Kagaya na sinasabi di ba na, huwag kayo maniwala dyan, patuo yan, bulaan yan, ganun. Yan ang dahil sa mga salitang yan, nakahagip sila. Marami pang klaseng panlilin lang yung demonyo. Mayroon pa nga, kagaya ni John Prince Prince John. May pag-ganong-ganong pasalat niya. Ako po yung mababang mapagpakumbabang lingkod ninyo. May pag-ganong-ganon pa, yuko-yuko. Wag mo nga akong gagawin.
Ha? Gagawin mo na lahat. Wag lang kaming mga tunay na nakakakita ng ginagawa ninyo, ha? Dahil ang tunay na mapagpakumbaba, hindi ang pinamamalita sa social media. Mismo ang tao tatanggap sa'yo. Kaya pangit maganda ugali mo kung gusto ka talaga nila, gusto ka nila. Ako pangit ugali ko, ewan ko ba bakit nag-stay pa sila. Sinasabi ko yan, pangit ugali ko. Kasi yun ang nakikita ng mga masasama sa akin. Pangit daw yung ugali ko. Ha? Kasi ganito daw ako magsalita. Anong gusto yung pananalita ko? Lambingin ko kayo tapos gulpihin kita. Para lang umayon ka sa kagusto. Nako, hindi ko kailangan magmakaawa sa tao. Hindi ako ganun tao. Yung standard ko, simple lang. Kung tumanggap ka, salamat. Kung hindi ka tumanggap, okay lang. Pero wala kang karapatan makialam ng kapwa mo or buhay nila. 'Di ba? Or manira ka. Nagpapayo ka man kaya ng sa social media mo na kung ikaw ay ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sarili mo, hindi mo mapayuhan. Na umiwas sa bisyo, alak, sigarilyo. May gana ka pa magpayo sa iba. Bago mo pakialaman ang kapwa mo, tignan mo muna yung puwing mo kasi mas madumi ka pa pala. Ako, hindi man ako nagbibisyo. Hindi ako kagaya sa inyo, bisyonado. No? Yan ang katotohanan. Wala kayong ginawa sa buhay ninyo kundi uminom ng alak, manigarilyo. Tapos, may lakas pa ng loob mangangaral ng salita ng Diyos. Ha? Punahin mo yung ugali ng tao na wala namang ginawang masama. Samantalang kayo, gumagawa kayo ng di maganda. Ha? Lango-lango kayo sa alak at sigarilyo, patago kayong gumagawa. No? Ang tunay na manggagamot, hindi naninigarilyo. Ang tunay na manggagamot, hindi nagbibisyo. Kasi kahihiyan yan sa Diyos. Dahil ang kailangan ng isang pagiging manggagamot, kailangan malakas ka sa katawan. Hindi lamang dun sa spiritual. Kung malakas ka sa spiritual, malakas ka rin dapat sa katawan mo. Dapat marunong kang labanan yung tukso. Kasi yan ang tukso na yan eh. Kaya sinasabi ko, minsan, hindi naman kapwa mo yung kalaban mo. Minsan, nasa loob ng sarili mo. Yung tukso, yung inggit. Kung bakit nagagawa mo, sinisiraan mo yung kapwa mo, di ba? Sipin mo, kanya-kanya tayong binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang sariling buhay para hindi mo pakikalaman yung buhay ko. Di ba? Kaya yung mga tao nababara sa akin, yan yung mga taong war freak tapos hindi naman pala kayang panindigan yung pagiging gago nila. Nakakahiya kayo kasi alam niyo bakit? Pinipili nyo yung isang bagay na magpakasama. Patago kayong gumagawa, tapos maghayag kayo ng salita ng Diyos. Diba? Ako kasi di ako plastic na tao kagaya nila. Na may paganong-ganong pa sa video. Ako po si ganito ganyan, papakilala kung sino daw sila. Siya daw si, mapagpakumbabang lingkod ng Diyos. Walang lingkod ng Diyos na ma-addict dito sa social media, ha? Dahil ang tunay na alagad sa Diyos, hindi nagbibisyo. Hindi umiinom ng alak, no? Umiiwas sa mga bagay na bawal. Dahil kung talagang kilala mo ang Diyos, mayroon kang takot sa Kanya. Hindi ka gagawa ng isang bagay na labag sa kautusan Niya. Magpayo ka ng mali. Marami dyan, nagpapayo. Karamihan dyan, mali. Ha? Kagaya mo na yan. Prince dyan, nagpapayo ka sa tao ng mali. Kung walang manood sa live mo, wala akong problema. Wala kasing nanonood sa kanya eh. Ang problema sa kanila, pag walang nanonood sa kanila, naninira ng kapwa. O ngayon, marami na tayo ngayon dito. 12.5 million, no? Marami tayo ngayon. Sa tingin mo lahat ng mga membro ko dito nakisali sa'yo? Hindi. Lahat yan makikinig sa'yo? Hindi. Kasi alam nilang tunay eh. Kasi yung tunay, kahit hindi magpakita pa ng mga kung ano-ano mga video-video dyan, yung salita ng Diyos sapat na. Yan ang katotohanan. Kagaya sa akin, no? May mga lumalapit sa akin, may mga sakit sila, may mga cancer sila. Ha? May mga bagay na hindi ko naman sakop dapat or ginagampanan ko pa. Yung mga asawa nilang mga naghiwalay sila, mga asawa nilang nagloko. Ha? Na tustusin, wala naman ako pakialam, hindi naman sakop ng gamutan yan. Pero bakit ko ginagawa pa rin sa kanila yung mga paalala? Kasi ang pagiging manggagamot, hindi yan nakikita sa physical lamang. Ha? Dahil ang panggagamot ng Diyos,
kahit salita lamang, ay gagaling ka na. Totoo yan. Nakita mo yung may cancer sa ibang lugar? Umihiling sa pangalan ko pa yung hinihingian niya, mismong bago kong pangalan sa material ko. At saka sa nakarang kong pangalan, gumaling sila. Kasi sabi nga ng payag doon sa Biblia, Panginoon, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salita nga lang, gumaling na eh. Ano bang sinabi doon sa mga, kung nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, naalala nyo ba yung isa sa mga sundalo ng Romano? Lumapit kay Jesus, sabi niya, Panginoon, alam ko po ikaw ay makapangyarihan. Ha? Ano sabi ni Jesus? Asan ang iyong tahanan at pupunta ako doon? Ano sabi ng Romano? Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na para papasukin kita doon. No, sapagkat ako po'y makasalanan. At ako po'y naniniwala sa iyo sa isang salita mo lamang ay gagaling na po ang aking anak. Ano sabi ni Jesus? Umayo ka, Cesar, sapagkat magaling na yung anak mo. Umayo siya. Pagbalik niya, magaling na yung anak niya. Ganun kalakas ang Diyos. Hindi pa humahawak yun, ha? Hindi pa niya hinawakan yung pasyente. Magaling na. Salita pa lang yun. Eh ako, bakit kailangan ko pa ba magpakita ng ganun? Hindi na kailangan na may patusok-tusok pang nalalaman. Tapos, sino kang gumagambala ka? Hindi na kailangan. Hindi ko na kailangan ng ganun. Dahil ako, high frequency ako eh. High frequency ako. Pag hiningi mo isang bagay, talagang naniniwala ka, gagaling ka sa pangalan ko. Ganun yan. Dahil ang pangalan ko at ang pangalan ng Ama ay isa lamang. Yan ang lihim ng karunungan na inihayag ko sa inyo ngayon. May mga tao kasing nagmamagaling na eh. Nagbabasa ng Bible, akala mo mataas na yung kalaman. Samantalang hindi naman sila may author niyan. Nakita nyo ba, naghawak pa ako ng Bible? Hindi na, kasi kabisado ko yun. Dahil yung Old tsaka New Testament, lahat nabasa ko na yan. Iba-ibang mga tao nagsulat niyan, iba-ibang propeta, pero ang lumalabas pa rin yung salita ng Diyos. Ha? At programa ng Diyos. At si Kristo pa rin ang nandoon sa kasulatan. Yan ang katotohanan. At mga himala na ginawa niya. At sinabi sa Biblia, may mga himala pang ginawa ng ating Panginoon, ngunit hindi na naitala dito. Ibig sabihin, marami siyang ginawang himala na hindi na naisulat sa kasulatan. Alam niyo ba bakit? Kasi, nung panahon, hindi naman uso yung bond paper. No? Ang papel noon, limited edition lang. Hindi ganun kadami. Balat pa nga sa hayop yung pinagagawa nila pang sulat. Oh. Yan ang katotohanan. Kaya ang tunay na alagad sa Diyos, hindi nakikipag-away yan. Wala siyang pakialam sa paligid niya. Kaya sinasabi, pag alagad ka ng Diyos, bulag, pipi at bingi ka na lang. Hindi mo na pakialaman yung kapwa mo kasi sapat na sa iyo yung turo ng Diyos. Pero yung tao na nag-aaral na salita ng Diyos tapos hindi pa kontento, naninira pa, hindi yan tuloy sa alagad sa Diyos. Nag-alagad yan kay Satanas. Alagad sa demonyo. Ha? Kita niyo yung mga naninira sa akin. Nasaan kayo ngayon? Kasi darating tayo sa panahon talaga at darating talaga tayo. Kayong mga naninira, hindi kayo pagpapalain. Minsan, madidislocate pa nga yung mga paa ninyo. Hindi ninyo alam. Di ba? Kasi minsan, hindi kayo nagtataka. Baka may nasabi kayo hindi maganda kay Divine Master. Ha? Baka hindi nyo alam, may nasabi kayo hindi maganda sa akin. Patago niya ako pinagsasalita na di maganda. Oh, nadidislocate ang paa ninyo. Yung iba nalaglag pa sa hagdanan. Ha? Yung iba na high blood pa. Ha? Na stroke pa. Kasi the more na inaatake mo ang espiritu ng Diyos, may ganti yan. Yan ang sinasabi nga sa kasulatan. Kung sino mang bumastos sa espiritu ng Diyos, ha? Ay parurusahan ng Diyos. Ang espiritu na hinuhusgahan mo ngayon, itong kaharap mo na pinadala dito. Yan ang katotohanan. Kaya nga mag-iingat sa mga sinasabi ninyo. Dahil ang espiritu na nananahan sa katawan na mula sa Diyos, no? Nakikinig yon. At pag narinig yung ginawa ninyong hindi maganda, or mga sinasabi nyo na hindi maganda, ang balik sa inyo yan, paghihirap, kamalasan, disgrasya. Pili ka lang dyan. Kasi ako, kilala ko yung mga taong gumagawa ng mabuti sa akin. Ha? Gumagawa ng mabuti sa akin, kilala ko sila.
Makita mo talaga sa kilos at gawa. Hindi yung salita-salita lang. Maraming sabi, mahal ko si ganito, si Divine, mahal po ka namin kayo, naniniwala po kayo, naniniwala po kami sa inyo, pero pagdating sa mga obligasyon, hindi naman nila magawa kasi hindi sila tunay. Dahil makilala mo yung taong tunay sa gawa. Ha? Yun ang basihan. Hindi yung salita. Meron pa nga dyan eh. Kung sa kabuhay, di nyo naman binibigyan ng palaga. Kung saan naman namatay, doon kayo nagdadala ng maraming mga bulaklak. Di ba? Buhay ang material, hindi naman ninyo pinapalagahan. Sabi nyo, mahal nyo, hindi ako naniniwala sa ganyan, kasinungalingan yan. Tapos sisiraan nyo yung kapwa nyo para angat kayo. Pangit yun. Di ba? Ako kasi hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, mga relihiyon na yan. Kasi namulat ako sa salita ng Diyos, hindi sa relihiyon. Dahil ang relihiyon, pinagmumulan ng debate. Kasi ang taong may Diyos sa sarili, hindi yan kagaya sa ibang tao na nakikipag-away. Ang taong walang Diyos sa sarili, magulo kausap yan. Wala nga silang alam kung sino tong nagsasalita sa kanila. Gusto ng tao, kapag gumawa sila ng di magandang salita, gusto nila palakpakan ko sila. Ha? Pagka nabara sila, sasabihin nila, hindi ganyan si Divine. So, mind manipulation. Di kayo hubra sa akin, mga demonyo kayo. Ha? Dahil ang pagiging demonyo nyo, hindi man magwawagi dito, sa totoo lang. No? Sa mga nanonood po sa akin today, huwag nyo pong kalimutan na i-like, or i-heart, or i-share itong mensahe natin, para lahat po makapag-panood ng mga mensahe sa Diyos. Marami ngayon nagmamagaling wala naman palang mga alam. Kasi ang gusto ng isa, no, yung prince dyan na Kolokoy, na manlilin lang, may makita siya sa akin na nanggagamot ako kagaya sa kanya. Tandaan mo, magkaiba tayo ng level. Ikaw, low quality ka. Kasi mahilig ka makipag-away. Inggit yung naghahari sa'yo. Ha? At wala kang karapatang utusan ako at hindi ko kailangan ng opinion mo. Dahil ako, nabuhay ako sa sarili ko. Hindi sa sarili mong opinion. Ako ang gumagawa ng sarili kong akda at buhay, hindi kayo. Kayong mga impostor dyan. Ha? Nagpapanggap na alagad sa Diyos pero hindi naman alagad sa Diyos. Ha? Mga anak, marami na akong binigay sa inyong pangdepensa. Yung iba nga nalimutan ko na. Hindi nang ninyo siguro na isulat. Ako kasi, yung mga binababa ko po dito, sa bago ko material na katawan, hindi naman lahat ng binigay ko sa inyo na yan, no, memoryado ko. Ni isang mga salita, wala po ako minimorya dyan. Tanging nagbibigay lamang niyan ang Diyos. At yan lamang po may karapatan. Baka nagtataka kayo, bakit ganyan yung daliri ko ha? May mga kulay. Nag-asikaso kasi ako ng printer. Lagi kong kaaway yung printer ko may mga bagay talaga tayo na, kasi ugali natin Pilipino, tayo yung kahit pwede pa naman, ayusin natin, di ba? Pero meron kasing, may mga bagay pala talaga na hindi na pwedeng maayos, no? Pag sinira ng tiwala, mahirap na may balik. Buti pa nga yung printer, kahit ayusin mo, kahit okay na, nandyan na lahat ng mga piyesa na kumpleto mo. Akala mo, under pa ba? Hindi na. Hindi pa rin gumana. Ibig sabihin, ganun din sa tao. No? May mga bagay na hindi mo na kayang ayusin pa. Pag sinira mo yung tiwala ko, hindi mo na may balik yan. Ganyan ako Kasi ako, totoo ako, kausap. Ayoko ng plastic na tao kausap. Sobra-sobra ako kung magmahal. Sobra-sobra. Kaya yung tiwala ko, pag na isang tao nakuha niya, talagang tinututukan ko yung tao na yan, kung saan siya pupunta, ano yung gagawin niya. Ganun ugali ko kasi ayaw ko siya mapahamak. Oo. Kasi yung tiwala sa Diyos, mahirap makuha yan. Pag sinira mo yan, mahirap na may balik pa. Totoo po yan. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi ninyo kayang higitan. Ang kalaman ng Diyos, hindi nyo po pwedeng diktahan, no? Kasi Diyos lamang po ang may karapatan na gumawa ng mga bagay dito sa mundong ito, kung ano yung gagawin niya, no? Kaya binigyan ka, Juan,
Binigyan ka, Prince dyan ng buhay para yung sarili mo ang ayusin mo. Siguro ito na yung panahon talaga para malaman mong katotohanan yung pagkakamali mo. Kung sa tingin mo tama yung ginagawa mo, mali ka. Sarili mong puwing hindi mo nakikita. Diba? Inggit, puot, galit, bisyo mo, hindi mo kayang tigilan. Yan ang dapat mong ayusin sarili mo. Huwag mong pakialaman yung buhay ko dahil ang buhay ko, perpekto yan. Walang dumi yan. Walang bad record dyan. Kaya huwag mong dungisan. Kayo, madungis na kayo noon pa man. Hindi nga ninyo maayos yung buhay ninyo. Kung talagang alagad ka sa Diyos, no? Bakit nagagawa mo manloko ng kapwa? Kung talagang alagad ka sa Diyos, bakit nang mamanipula ka ng mga tao? Bakit inaagaw mo yung membro ng ibang tao? Prince dyan. Kung talagang alagad ka sa Diyos, bakit nainggit ka sa kapwa mo? Kasi kung talagang alagad ka sa Diyos, hindi ka na mainggit sa kapwa mo. Kasi nakabasa ka man kaya ng Biblia. Alam mo ba, ang tao nagbabasa ng Biblia, hindi dapat nakikialam sa kapwa na tao niya. Ako nga, hindi ako nakikialam sa buhay ninyo kahit basura kayo eh. Basura yung ugali ninyo. Plastikado kayong tao. Nagpapanggap kayong mapagpakumbaba sa live nyo. Ako, di ako ganun na tao. Di ako kagaya ninyo pakitang tao. Yung nakikita nyo ugali ko, ito na yan. Nasa iyo na lang yan kung tanggapin mo hindi. At least ako, prangka akong kausap. Diba? Hindi ako pinanganak dito para magbait-baitan sa mga demonyong may pag-uugali. At mga taong plastikado na hindi mo ikala mong napakagaling, no? Na mayroong inggit na nakatago, no? Sa likod ng mga payong mga nakakasira sa mga tao. Liko ang aral, baluktot ang kaisipan. Hindi mo nga matarok ang kaalaman ng Diyos, ni hindi nga ninyo kayang baluktutin ang kaalaman ng Diyos. Ang gusto ng inyong mga isipan, ang masama ninyong mga gawa, ang maghari, nagpapanggap kayo mabuti, ngunit ang mga gawain ninyo nakikita sa mga gawain nyo, puro kasamaan. Kahit mga gawain ninyo, patago nyo pang ginagawa masama, nakikita pa rin. Dahil sabi ng Diyos sa kasulatan, walang masama na hindi nailalantad sa liwanag. At walang kasinungalingan na hindi nailalantad sa liwanag. Kaya sabi ng Diyos, ipagsigawan nyo yung mga ginagawa nilang mali, no? Nang hindi na sila pamarisan pa. Ganyan yan. Kaya ako, marami na akong mga binigyan ng babala. Ikaw ng Prince dyan, sumasabit ka sa mga sikat na tao. Wala ka bang sariling wala ka ba sariling akda, no? Wala ka ba sariling akda ng buhay mo? 'Di ba? Sabit ka lang eh. Kasi tayo dito, 12.9 million na tayo. Ang dami natin dito. Yung iba dyan wala pa sa GC. Nandoon sa mga grupo ko dito, nakahilera yan sila. Nasa private. Kasi yung mga yan, nakilala naman nila ugali ko, ganito. Hindi naman ako kagaya sa inyo, nagpapanggap kayo mabait kayo. Hindi naman pala tunay kayo mga mababait na mga buti nyo, ang itim naman pala. Di ba? Buti pa yung tao na prangka magsalita. No? Mas okay pa yun. Prangka na nasa lugar, hindi kagaya ninyo, naghahayag na salita na Diyos, hindi naman pala tunay na alagad sa Diyos. Nagamit-gamit pa ng Bible yan si Prince dyan eh. Hindi naman pala tunay sa Diyos ang, kita mo lang sa alak tsaka naninigarilyo. Alam mo, ang taong mabuti, ang tunay na alagad sa Diyos, takot gumawa ng masama. Takot gumawa ng masama sa kapwa. At hindi yan nakikialam ng buhay ng iba. Buhay niya dapat ang inasikaso niya at pinakikialaman niya. Ganun yan. Ako nga, hindi kita pinakialaman kahit basura ugali mo. Diba? So yun po, magandang umaga sa ating lahat. May maganda na naman ako mensahe ulit sa inyo ngayong araw na ito. No? Alam nyo ba ang kaalaman ng Diyos ay higit sa lahat yan? Hindi yan mapantayan ng kahit sino mang mayabang dito sa buong mundo na to. Kahit gaano ka pa kayabang, hindi mo mapantayan yung Diyos. Kahit anong manipulado mo sa Diyos, hindi mo mamanipulado yan. Kahit anong payo mo, tao ka pa rin. Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat. Kahit anong pagyayabang mo na samahan mo na yan, kung saan ka mang sakop, Diyos pa rin ang pinakamataas sa lahat. No? Kahit anong relihiyon mo dyan, kahit anong galing mo pa magsalita sa social media, Diyos pa rin ang pinakamataas sa lahat.
Siya lang ang pinakadakila sa lahat. At wala nang iba pa. Maraming pangalan ng Diyos dyan, hindi nyo kilala yan. Yahweh, Jehovah, Yeshua, Hamasiyah, Rabbi, no? Maraming pangalan ng Diyos, lahat yan tunay. Ang hindi lang tunay dyan, yung tao. Tao ang hindi tunay. Yung gawa ng mabuti, pinipiki nila. No? Pag nagsalita sila ng hindi maganda, pagka napaya sila sa social media, sabi nila, hindi ganyan si Divine. Ang gusto nila, pag nang babastos sila ng kausap, gusto nila, pupurihin ko pa sila. No. Hindi ako pinanganak para sumunod sa demonyo. Dahil ang espiritu, matapang yan. Warrior yan. Hindi yan nagpapasakop sa dilim. Dahil ako ay liwanag. Ang liwanag mismo ang dapat maghari sa puso't isipan ng tao. Kaya ang tao bumabagsak dahil nakikinig sila sa maling payo ni Prince John na kunwari nagpapanggap na alagad. Yan ang sinasabi nga ng kasulatan, magbantay kayo. Sapagkat marami dyan gumagamit ng salita ng Diyos para ligawin kayo. No? Mga ulupong yan sila. Yan ang katotohanan. Hindi naman galing sa Diyos ang pinapangaral yan. Galing yan sa sarili niyang interes sa tao. Dahil kung nangangaral niya sa salita ng Diyos, hindi yan makikialam sa kapwa niya. Yan. So yan, umaga ngayon So mag-umaga na, syempre, oras na ba tayo ngayon? No? 5:42 na. So good morning po sa lahat ng mga kapatid nating guardians, no? Luzon, Visayas at Mindanao at international. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mano po sa lahat ng mga nakakataas, no? At sa lahat ng mga founder po, no? Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At lagi ko pong pinapasalamat sa bawat isa sa atin na mga kapatira, no? Na gumagawa ng mabuti, ipagpatuloy natin yan. Huwag nating gayahin yung iba na pumapasok sa samahan para gumawa ng kalukuhan. Ipalaganap po natin yung pagiging guardian, no? Yung guardian na gumagabay sa tunay na hadikain ng Diyos, no? Guardian na gumagabay sa bawat tao tungo sa kahusayan. Wag sana na yung iba sa inyo maging tulay na papunta dun sa mali. Kung bagkos maging tulay kayo, papunta dun sa mabuting gawain lamang, no? Kasi ang guardian, pag sinabi mo yung guardian ka, mabuti ang ngangarin mo, mabuti ang gawa mo. Hindi ka dapat po gagawa ng kalukuhan. Number 1 yan. Kasi may mga nakita akong ibang tao, kapatid na guardian, yung ugali, wala, sablay. Kaya minsan, hindi talaga makikita mo yung pagiging mabuti sa isang samahan, kundi sa ugali ng tao. Tao mismo ang may problema, hindi ang samahan, hindi ang mga founder. Tao mismo, individual. Tanggalin nyo yung inggit nyo sa sarili nyo. Nang dahil sa inggit ninyo sa kapwa nyo, naninira kayo. So God bless po sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa lahat ng Alpha, Royal, Golden Military, Legion, at saka International na Divine God Benevolent Missionary, no? International, binabati ko yung umaga. Tsaka yung the 144 chosen, no? Na mga samahan ni King Idigo niya. So good morning sa inyo. Sa mga nimata na, magsipag na tayo ngayon, mag-agahan na para magsimula na kayo sa mga mabubuting mga gawa. Ngayon, marami din akong gagawin ngayon dahil magsusulat pa tayo ng mga aral ng karunungan, no? Na nagmumula sa kataas-taasan. Yan po ang dapat nating pag-ariin sa puso, no? Ngayon, nasa sayo na yan. Kung masama yung deliver sa'yo ng mensahe ko, masama nga ikaw. Pero kung mabuti yung deliver sa'yo, mabuti ka nga. Ganun lang yan. Kasi ang tunay na mabuti, no? Hindi kumukontra sa mabuting mga mensahe. Pero ang tao masama kasi, kumukontra yan sa mga mabuting mensahe ko sila eh. Ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Kasi yung mga tao ngayon nakamaskara yan. Pag naubaran mo sila na maskara, napahiya sila. Nasabihin nila, hindi ganyan si Divine. Baka hindi mo kilala yung binabanggit mo, naabutan ko yan. Dahil yung binabanggit mo na yan, ako yan. So God bless po sa ating lahat, no? God bless and good bless, no? And so, hanggang dito na lamang po ako mga anak at mga kapatid, no?